Di bale, di bale okay lang. Okay lang kasi nandiyan naman ng Diyos eh. Mas naniniwala ako doon. Nandiyan naman ng Diyos. Hintayin nyo lang yung karma nyo. And he really wasn't arrested? And that he was kidnapped? Then Mr. President, Donald Trump, I'm asking you to get involved and find out where the ex-president of the Philippines has been taken to. Kita namin yun. Kita namin yun. Kaya nung in-apply ni Tatay Digong yung war on drugs sa Pilipinas, sobrang tuwa namin. Nagkaroon ng watchlist. Iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa. Lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta mga kayo? Nagbabalik po ang Joe Malone TV. Today is March 12, araw ng Wednesday. Alas 5 dito sa akin ng hapon. Kaya magandang umaga, hapon o gabi. Kung ano man yung time slot nyo dyan, o yung time slot na differences natin between dito sa Pilipinas at kung saan man kayo naroroon, kayo na po bahala mag-adjust. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Joe Malone TV, sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara, sa PDP Laban. Ako na po yung nagpapasalamat sa inyo dahil talagang dito pinakita nyo na kung gaano tayo kasolid. Maraming salamat sa mga bagong pasok natin, si Ma'am Dina, Meho, Bongo, Ma'am Lorna, Danny, Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Forog, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagpasok nyo dito sa atin, sa membership natin. Meron po tayong join membership button dyan para doon sa mga nakakaluwag-luwag. May bayad po ito pero hindi naman ganun kalakihan. Para lang po sa mga gustong sumuporta. Yung mga nakakaluwag-luwag, yung may mga extra dyan na gustong tumulong sa akin, sa channel natin, sa Joe Malone TV, pwede po kayong mag-join dyan. Kung hindi naman, okay lang din. Dito na lang kayo sa subscribe. Pwede kayong mag-subscribe o kaya ipa-double check nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, pakiclick yung subscribe. Sa tabi ng subscribe, merong bell icon, pakiclick, tapos i-click yung all. Doon lang, masaya na ako. Saka paki-like and share yung mga video natin. Maraming salamat. Para doon sa mga may sobra, pwede po kayong mag-join sa membership. Yung mga nakakaluwag-luwag, yung mga gustong tumulong. Yung mga nagpapadala sa akin ng GCash, sobrang maraming salamat. Na-appreciate ko talaga yan. Kasi talagang hindi naman ako mayaman, pero hindi naman din ako mahirap. Siguro nasa gitna ako. Maraming salamat sa inyo. Dito ko napatunayan na hindi lang ako nag-iisa na solid yung samahan natin dito. Kaya lagi ko kayong inuuna. Maraming salamat sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat sa suporta nyo at pagmamahal kay Tatay Digong, pati na rin kay BP Inday Sara Duterte, pati na rin sa akin. Thank you. Highly appreciated. Wala akong kulang yung salitang thank you kulang yung salitang pasasalamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng tulong at lahat ng paabot na GCash na ginawa nyo sa akin. Pati na rin kay Ma'am Josie sa Dasma. Maraming salamat po. Again, ito na ang pinakamalungkot according kay Senator Bongo. Actually, hindi ako nakatulog na maayos kagabi dahil every time na nagigising ako, paandap-andap yung tulog ko. Gaya ng sinabi ko kanina, chine-check ko yung cellphone ko, nakikiano ako ng balita. Gusto ko kwentuhan tayo, ito update to. Nakikibalita ako. Hindi pilit ko talagang inahanap yung mga bagong balita kung nasaan na si Tatay Digong, kung kamusta na siya. Kasi talagang naiyak ako kahapon. Sobrang naiyak ako sa sakit. No, nakakawala ng respeto tong gobyerno ng Pilipinas. Sa totoo lang, wala na ako respeto. Sa totoo lang, pati sa mga kapulisan, nawawalan na ako ng respeto. Parang hindi nila deserve yung respect. Kasi, di ba, yun nangyayari. Biruin mo, dating Pangulo ng Pilipinas, ganun yung pagtrato nyo. Di ba? Nakita ko yung mga kasama kong vlogger sa Villamor Air Base na kulang na lang makipag-away na sa mga kapulisan. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Di ba? Sobrang ano yun Sobrang nakakasakit talaga. Yeah, marami akong nababasang comment dito sa akin na kung saan hindi rin sila nakatulog. Naiyak din sila, umiiyak, naluluwa, nasasaktan. Pero syempre may mga natutuwa lalo-lalo na yung mga nasa kabila. Yung mga BBM vloggers, natutuwa yung mga yan, di ba? Si Senator Risa Hontiveros, yung mga caption niya na para bagang natutuwa, di ba? Yung mga iba pa, ang dami. Si Trillanes din, nag-post din, di ba? Kesyo 2017 pa daw siya naghain ng complaint sa ICC. Di ba? Sobrang
Sobrang, di bale okay lang. Okay lang kasi nandiyan naman ng Diyos eh. Mas naniniwala ako doon. Nandiyan naman ng Diyos. Hintayin nyo lang yung karma nyo. Hintayin nyo lang. At marami na ako nababalitaan dito na kung saan-saan may mga pagtitipunan nangyayari sa iba't ibang probinsya. At yung iba, talagang hintayin nyo na, kumbaga, expect the unexpected. Talagang maglalabasan na to. Tingin ko talaga marami to. May mga nakakarating na sa akin pero hindi ko pwede kasi sabihin sa inyo eh. 'Di ba? Kasi pero ito ano pa lang, mga sa kapwa vlogger ko pa lang. Hintayin natin. Huwag kayong mag-alala, lagi lang kayong tumutok sa akin at magkakaroon tayo ng mga update patungkol dito. Panoorin muna natin na ito mga consolidated videos na inipon natin. Bigyan natin ng reaction bawat isa. Unahin natin to. You know, I have to tell you, after seeing the comments of what's going on, that I absolutely was compelled that I have to do a part 2 on the ex-president over in the Philippines that we said got arrested, but now it almost looks like a kidnapping. And I'm going to tell you right now to my friends out in the Philippines, I will take responsibility for my own shit of the first post that I put out, because the only rhetoric that we hear in our newspapers and our news channels and that this guy was a monster and he unalived and took the lives of so many people and everybody over there hated him. But by the comments that are flowing in, it looks like this guy was a hero. See? It looks like this guy, I think his name is Duarte. Excuse me if I'm botching up his name, but President Duarte looked like that he was a local hero, that the people that in the Philippines were praising him as, oh my God, thank you so much for saving my family, my children from all these drug dealers and these drug addicts that were compromising women and children, all through the days and all through the nights to do anything for drugs. And when he was president, no drugs were anywhere. And when he was president, none of this was happening, and it was safe around the Philippines. But now that he's been gone, I'm reading the comments saying that drugs are everywhere, children are getting taken, women are being compromised. Praise Duarte, praise the president. He is a hero here, and we've got to do everything we can to bring him back. And I'm going to tell you right now, that if he was truly arrested for crimes against humanity, then he will have to see his day in court. But if the rhetoric and the bullshit is coming out and the lies, and he really wasn't arrested and that he was kidnapped, then Mr. President, Donald Trump, I'm asking you to get involved and find out where the ex-president of the Philippines has been taken to. Buti pa to, no? Hindi ko alam kung anong nationality nito. Buti pa tong banyaga na to nakakaintindi. 'Di ba? How much more tayong yung iba na mga Pilipino rin na minsan pumalakpak sa war on drugs ni Duterte. Na minsan kahit papano sa Duterte administration naramdaman nila, naging safe sila. Naging safe yung family. Ang titigas ng mukha, ang kakapal. Nababasa ko yung comment pero ayokong patulan eh. Ayokong patulan kasi hindi yun yung laban eh. Ang laban ito kasi, boses, di ba? Hindi tayo makikipag-away sa mga keyboard ng mga tulad nila na sobrang babaw ng pagkakaintindi at pagkakakilanlan sa kay Roa Duterte. Hindi ako papatol sa ganun eh. Di ba? Gusto ko ito, busaisan natin. Gusto ko dito, sa channel ko, sa topic ko, sa pinag-uusapan natin, dito ko sila babasagin. Diba? Ano ba? Sino ba ang naging mabuting presidente para sa inyo? Sa dami ng presidente, sino ba talaga ang naging effective pagdating sa war on drugs? Diba? Hindi, totoo. Kasi ako exposed ako sa lugar na kung saan talamak ang droga. Alam ko kung saan nakapwesto yung mga nagda-drugs. Alam ko kung paano sila mag-aputan. Nakikita ko. Alam ng mga batang pandago yan. Alam ng mga batang tagupan yan. Diba? Totoo yan. Kung ikaw lumaki ka sa lugar na exposed ang drugs, makikita mo eh. Hindi mo na nga kailangan pagbintangan eh. Diba? Pag nakita mo yung itsura, alam mo na. Nakita mo yung galaw, gesture pa lang, body language pa lang, alam na namin kung kukuha yan. Addict yan. O kaya kakatira lang yan.
Alam na alam namin kahit hindi na namin pa kailangan pa ipatest. Kasi araw-araw mo nakikita eh, di ba? Pero yung mga mayayaman, I'm sorry nagiging example ko tuloy kayo. Yung mga ibang mayayaman na hindi direct, na hindi exposed sa mga lugar na kung saan yung mga drugs. Akala nila wala lang, okay lang. Pero doon sa tulad natin na mabababa, mula gitna hanggang pababa, na kung saan yung lugar natin na exposed sa mga drugs, kita natin. Di ba? Kaya nung pinatupad ni Tatay Digong yung war on drugs, tayo yung mga tuwan-tuwa. Kasi tayo yung exposed sa mga area na yan. Tayo yung mga exposed sa mga tao na kilala natin, kamag-anak natin, marahil kaibigan natin na minsan nalulung. Anong sinabi ko dito noon? Sinabi ko na kung ano yung stepping stone ng mga pagiging addict. Una yan, tikim-tikim. Yan yung tikim-tikim, yan yung mga nasabihan ng tropa. Try mo to. Wala ka naman pakisama eh. O huwag niyo sabihin hindi Ganyan yan ang simula niyan. Yan ang stepping stone yan, patikim-tikim. Sasabihin ng tropa, try mo to. Sige na. Pag tumanggi ka, wala ka namang pakisama. Ikaw, takot ka mawala ng makaibigan, itatry mo. Diba? Itatry mo na. Patikim-tikim ka pa lang. Ang susunod niyan, ito yung ladder rice Ito yung ladder rice. Tuturo ko sa inyo. Una, patikim-tikim. Nai-implementahan ka ng mga tropa mo. Susunod, medyo gumagamit-gamit ka na yan kasi medyo nai-enjoy nyo na. Tropa-tropa pa rin kayo. Nagja-jamming kayo. Bumibili kayo. Susunod, pagka wala na kayong susunod yan, drug dependent ka na. Depende ka. Gusto mo araw-araw nakatira ka na. Wala kang pera. Dito ka na mamemerwisyo. Unang-una mong gagawin, kukuha ka ng gamit sa bahay nyo, ibebenta nyo. Ibebenta mo yung electric fan, ibebenta nyo yung plancha, yung TV, yung radyo, kung ano, gamit sa kusina, kaldero, ibebenta mo. Para ano? Para may pang-supply sa drugs mo, kayong mga tropa. Naubos na yung gamit nyo. Ano next? Mamemerwisyo ka pa rin. Mango-hold up ka na yan. Mango-hold up ka na yan sa labas, sa labasan. Mag-i-snatch ka na, mango-hold up ka na, kasi para may pang-supply ka na. Ano sunod? Eto sige, sabihin yung mali ako. Eto ang sunod dyan, pag nang-hold up ka na, hindi ka na makontento, nakakita ka ng chicks. Di ba? Nangati ka. Totoo to. Nangati ka ngayon. Dahil drug dependent ka na, kita nyo yung ladder rice kailangan mo na ng supply, nagnanakaw ka na, di ba? Ano sunod? Mangre-rape ka na. Kasi kailangan mong isatisfy yung urge mo na yon. Tapos, minsan, may karugtong pa yan, hold up pa din, o hold up rape. Di ba? Yun na. Ano sunod doon? Hold up, tapos papatay ka na. Dati kasi noon, hold up lang Walang patayan. Wala noon. Ngayon, hold up, tapos titirahin ka na para hindi ka na makapagreklamo. Tutumba ka na. Sorry po the term, pero yan kasi yung ladder race niyan Ano pa sunod? Nang hold up ka na. Pero wisyo ka na sa komunidad nyo, sa barangay nyo. Ano sunod? Pusher ka na. Hindi ka na user, pusher ka pa. Maninira ka na ngayon. Naging perwisyo ka sa barangay nyo, sa community nyo ngayon, maninira ka na ng buhay ng iba. Diba? Yan ang ladder race niyan. Hanggang sa maging demonyo ka na, wala ka nang kilala, masira na yung utak mo, at maging palaboy ka na sa kalsada. Yan ang ladder race ng pagiging addict, from tikim-tikim hanggang sa maging demonyo ka na wala ka nang kilala. Kung ang lugar nyo, kayong mga nanonood sa akin, nakikinig sa akin, I'm sure, alam nyo itong sinasabi ko. Kung kayo ay lumaki sa mga exposed area na mga tulad niyan, gaya ng sinasabi ko, alam nyo totoo yan. Paano kung lumaki ka sa subdivision kung saan wala nakakapasok? Mamahalin na subdivision, mayaman ka Hindi ka exposed sa lugar. Sa lugar na kung saan gaya ng lugar namin. Di ba? Siyempre, iisipin mo na, hindi naman pala ganun kakalat yung droga. Diba? Galit tayo kay Duterte. Diba? Kasi sinasabi nyo na, hindi naman wala naman drug sa amin kasi nandoon ka sa isolated na area na kung saan hindi makakapasok yung mga drug addict. Hindi ka exposed sa mga linyahan, sa mga nangyayari sa mga drug addict. Paano yung iba? Paano yung iba na talaga exposed sa lugar na kung saan talamak ang droga? Kita namin yun. Kaya nung in-apply ni Tatay Digong yung war on drugs sa Pilipinas, sobrang tuwa namin. Nagkaroon ng watchlist. Pero binigyan pa rin sila ng pagkakataon na magbago. Pero sadyang wala na. Too late na. Kasi nakita nyo yung ladder rise. Kung nasa tikim-tikim na moment ka pa lang, baka pwede pa Pero kung nandoon ka na sa namemerwisyo ng iba, namemerwisyo ka na ng komunidad mo, perwisyo ka na ng komunidad mo ng barangay nyo, drug dependent ka na. Wala na. Kahit minsan,
iilan lang yung mga talagang iilan lang yung mga talagang nakakasurvive. Pero yung iba, kahit na i-rehab mo, bumabalik lang sa dati. Pero may mga kilala ko, in fairness, may mga kilala ko na drug dependent noon na kahit paano naman nagbago. Kaya shoutout sa inyo. Nasa choice din ng tao higit sa lahat, nasa tawag sa Diyos, nasa tawag sa Panginoon. 'Di ba? Kasi pag ikaw lang, hindi mo kaya 'yan. Kailangan mong tumawag sa taas. Kasi hindi mo na kaya eh. Hindi na. Lagi ko nga sinasabi, pag hindi naabot ng kamay mo, hayaan mo ng sigat yung umabot para sa iyo. 'Di ba? Siya na ang mismong aabot sa iyo. Nakakaano 'tong nangyayari sa gobyerno. Sa totoo lang, nawalan na ako ng respeto sa gobyerno. Panoorin natin Dante Marcoleta regarding do sa pagka-arrest kay Tatay Alam ko Digong. po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikitang magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Ang Pangulong Duterte ay isa sa mga dinadakila ng Pilipino, isang mabuting presidente na nakagawa ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya, alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siya nakakaalam ng kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Yun. Kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikitang magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po yung sinasabi ko, ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo at nag-iba-iba, nag-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales ng pag-aaway, ng dibisyon, ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot, kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawa ito. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo sa ating politika? Ang nakikita ko senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Lalo na ngayon. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili. O yung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari ang ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo Yes. ng bansa. Hindi na to. Sayang po yung ginagawa natin
na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawang ito ay papalayo, kaiba doon sa inahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot, Congressman. Malaking gulo to. Sa dating presidente. How much more sa mga mababang tao? Iyon ang maaari nating isipin. Kung nagagawa nila sa isang naging Pangulo ng ating bansa na sa kanyang palagay ang ginawa niya ay yun ang inisip niyang makakabuti sa bansa. At dahil doon ay nakala nila na siya pa ay nagkasala sa kanyang mamamayan. Ito yung nakikita kong isang senaryo na pagmumulan lamang ng mas malaking Gulo. pagdududa. Yes. Kung tayo po ay makakarating pa sa pagkakaisa. Kasi po, ang pamahalaan natin, alam naman ninyo, mula pa lang sila nangangampanya, kasama nila ako noon, ang palagi namin binabandera ay pagkakaisa. Kaya Yes. yung team namin noon, kung naalala nyo, unity team. Sapagkat yun ang batayan, yun ang basihan. Walang bansa ang makikinabang sa ganansya ng development kapag kayo po ay magulo. Nakikita ko malaking gulo to. Sa totoo lang. Ito na wala eh. Sinayang nila yung pagkakataon na, alam mo yun, na maayos sana. Kasi, tao ang magbe-benefit eh. Eh ngayon, nakakagulo na. So, mas lalo lang gugulo. Tapos mag-e-election pa. Nakita nyo yung chaos. Ito, chaos ang tawag ko dito eh. Havoc to. Talagang napakalaking gulo nito. Tingnan nyo nangyayari. May marami ng mga pagtitipon-tipon. Ito sa Iligan City, marami ng pagtitipon-tipon na nangyayari. Naka-heightened alert ang EDSA kung saan pwede idaos yung mga pagrarally. Kasi naka-heightened alert, marami mga kapulisan na nakaantabay doon para sa mga posibilidad na pagtitipon ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Iba't iba na to. Ako, total dinivide na din nila yung kapayapaan. Ito, nakikinikinita ako, malaking gulo to. Malaking gulo to. Hindi papayag bawat Pilipino na ganito lang, na kukunin si Tatay Digong. Wala pa yung warrant of arrest daw, parating pa lang, pero dinetain na kagad nila sa Tatay Digong sa Villamor. Tapos kinuha nila, nagmamadali, pinasakay sa airplane para daling kagad sa Netherlands. Tapos biglang susupot si BBM, ang Pangulo, para magpa-press conference. Tapos sasabihin niya na sinuportahan lang niya yung sinasabi ng ICC. Kumbaga, ginawa lang din nila yung trabaho nila. When you have all the right na to cancel. Diba? Kung matatandaan ninyo, ilang Pangulo yung nagdaan na hindi mailibing-ilibing yung tatay mo, BBM. Only Duterte, Roa Duterte lang ang nagpahintulot na mailibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. That's something to look for eh. Alam mo yun yung mga bagay na tatanawin mo. May mga post ka pa dyan. Noon, 2017, nakita ko sa Facebook na nagpapasalamat ka sa pinakamatalik mong kaibigan, Rodrigo Roa Duterte. Nakakagalit, nakakawala ng respeto sa gobyerno, nakakaiyak. At higit sa lahat, alam mo yun, ito yung mga bagay na parang ang hirap. Yung hirap nyong patawarin, hirap nyong intindihin. Even the policemen dito sa atin, na kayo yung unang-unang dinoble ang sahod nung si Tatay Digong yung umupo. Sinuportahan kayo ni Tatay Digong. Ngayon, lumalaban si Tatay Digong. Tatay Digong, siya na lang mag-isa. Kasama kami, mga taga-suporta. Na kung tutuusin, kayo nga dapat, di ba? Kayo nga dapat ang may mas bayag. Di ba? Na tumayo, manindigan. Ang hinuhuli nyo, yung dating presidente. Sana respeto na lang eh. Di ba? Tingnan nyo yung damit ni Kitty, ni Veronica Duterte. Yung sa sira-sira. Sira-sira yun dito. Sinabi niya doon sa caption. Tingnan nyo sa Instagram niya. Ito ang mapapanood nyo sa Iligan to. Nagkakaroon na ng mga tipon-tipon eh. Alam ko marami pang mangyayaring ganyan. Simula ngayong araw na to hanggang sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Kayo ang nagsimula nito, remember? Kayo ang nagsimula.
Hindi sana magkakaganito kung hinayaan nyo makauwi si Tatay Digong. Ito yung current update. Ngayon, dito sa Pilipinas, lalo-lalo doon sa mga viewers natin abroad. Kanya-kanya na silang pagtitipon. Ito na nangyayari ngayon. Ako nakikita ko malaking gulo to. It's a clear definition of a divided nation. Parang talagang wala eh. Nahati na sa gitna. Nawalan na ng tiwala sa gobyerno. May mga natuwa doon sa kampo na yon. Merong naman dito mga kami hindi nakatulog. Masakit ang damdamin, heartbroken. Nababasa ko yung comment nyo eh. Sinasabi nyo na hindi rin kayo nakatulog. Kasi kinuwento ko, hindi ako nakatulog. Sabi nyo, hindi rin kayo nakatulog. May nag-comment pa dyan, heartbroken, napuyat, umiyak, naluha, dahil sa nangyari kay Tatay Digong. Matanda na yun. Paano kung sa tatay niyo yun? Papatay kayo. Di ba? O, huwag nyo sabihin hindi. Kung tatay niya yun, pero mo, believe pa rin nga ako kay, kay Tatay Digong. Kung tutuusin, pwedeng hindi siya sumama, makipaglaban siya. Hindi naman siya pwedeng puwersahin doon eh. Kasi matanda na yan, di ba? Anong sinabi pa nga niya, barilin nyo na lang ako. Pwede pang ganun eh, di ba? Wag naman sana. Pero pwede pang ganun. Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Nag-surf pa din siya. Sige, kung gusto nyo akong kunin. Di ba? Kung tutuusin, pwedeng hindi siya sumama eh. Naniniwala ako doon eh. Pwede silang magkaroon na nga doon na. Pero pinili pa hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Mas pinili pa rin ni Tatay Digong yung total. Di ba? Noon pa lang sinasabi niya eh. Kasalanan ko to, arestuhin niyo ako. Di ba? Kung sa tingin niyo ako may pananagutan, ako ang arestuhin niyo. O di ba? Kusa siyang sumama. Sino lang ang bitbit niya? Si ES lang. Ganun, hanggang sa kahuli-huli yan. Hindi pa rin tayo pinahamak ni Tatay Digong. Pero eto tayo eh, nakasuporta. Nagpapakita tayo ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuporta kay Tatay Digong. Meron akong nababalitaan na ayoko i-spoil eh. Pero syempre, given naman yan. Given naman yan talaga, kakalat din naman yan. Meron akong nababalitaan. Hintayin nyo mga kayon. Subaybay lang kayo dito sa akin. Paki-double check kung nakasubscribe kayo. Kung hindi, mag-subscribe na kayo. Makikita nyo ako nasa grounds. Makikita nyo ako sa lansangan. Susuporta tayo mga kayon. Susuporta tayo hanggat kaya natin. Hindi natin, walang na itong iwanan. Hindi natin iiwan si Tatay Digong. Hindi na tayo iniwan. Noong panahon ng war on drugs, sa mga programa niya, ang lisensya ko, 10 years. Driver's license. 10 years ang expiration. Passport, hindi pa ako nakakakuha. 10 years yan. At ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun para sa mga mahihirap na tulad namin. Na dapat kukuha ka after 5 years, pero hindi pa kasi naka 10 years ka. So nakatipid ka ng isang pang-renew ng lisensya nyo. Ganun. Ganun namin kamahal si Tatay Digong. Di ba? Pasensya na kayo mga kayo kung medyo hindi na tayo baka hindi tayo makabalik doon sa dating intro natin na kung saan masaya. Kasi ayokong magsaya. Kasi hindi ito yung moment na pagtiyagaan nyo lang muna kung ano lang yung mga sinasabi ko doon sa umpisa. Kasi para sa akin, hindi ito yung para akong alam mo yun, para kang dinukutan ng tatay. Alam mo yun, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Kagabi pa ako hindi makatulog, andap yung tulog ko. Ang sakit nga ng ulo ko pagising ko. Dapat nga hindi ko napapasukin yung mga anak ko sa eskwelahan kasi ang sakit ng ulo ko. Siguro dahil sa kulang-kulang ng tulog. Pero naisip ko lang na wala namang gagawin yung mga anak ko pag hindi ko pinapasok, kaya pinapasok ko na lang din. Kaya medyo delay naman yung upload natin kasi ang bagal lang ng laptop ko, tinotopak. Dapat makabili ng panibagong laptop para mabilis yung para makapag-upload ako kagad. Kaya nakikita nyo, lagi akong huli. Pero ganun pa man, sinisikap naman natin makapagbigay ng dekalidad na content. Hayaan nyo, marami pa tayong dapat pag-usapan dito. I-update ko kayo. Ipaki-check na lang doon sa community tab ko, sa post ko. Meron ako mga post dyan. Nag-update din tayo. Maraming salamat sa pagtutok sa akin. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.